Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Martes. Rider at angkas nito binangga at ginulungan ng pick-up sa Tuguegarao City. Sunog sumiklab sa isang bahay sa barangay Maluwed, Dagupan City. Babaeng dadalaw sana sa kanyang kinakasama sa Dagupan City Jail na hulihan ng hinihinalang shabu. At mga estudyante sa Senior High School sa Cabanatuan City, wagi sa World Robotic Olympiad. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Sumiklab ang isang sunog sa isang bahay sa barangay Maluwed, Dagupan City at humigit kumulang 300,000 pesos na halaga ng danyos ang naitala. Nakatutok Sandy Salvacio. Sa di kalayuan, makikita sa amateur video na ito ang liwanag mula sa nasusunog na bahay sa Zone 9, Barangay Maluwed, Dagupan City gabi noong Sabado. Pagmamayari ito ng pamilya Kalimlim na nataon na wala sila roon nang mangyari ang insidente. Nagtungo sa sementeryo ang mag-anak upang bumisita sa namayapang mahal sa buhay. Umalis lang kami para sunduin namin yung anak kong isa doon sa Lukaw. Tapos yun, nung may tumawag sa amin na nasusunog na daw po. Yun lang po. Sa ikalawang palapag ng bahay ni na Esmeralda, sumiklab ang sunog. Buti na lang at hindi na kumalat ang apoy sa unang palapag at sa mga kalapit bahay. Pero ang nakapanlulumo, sa ikalawang palapag nakatago ang mga pera at ilang mahalagang kagamitan ng pamilya. Hindi po namin alam, basta biglang tumakbo na lang kami dito na nablangko yung ano ko po noon eh. Yung involved nga is a two-story residential na bahay, tapos ang naging cause of fire niya actually is nakalimutang tanggalin na charger ng cellphone. Wala nang nasaktan sa insidente. Humigit kumulang 300,000 pesos ang danyo sa sunog. Nagpaalala ang BFP sa publiko na maging mapanuri sa mga binibiling Christmas lights dahil posible itong pagmulan ng sunog lalo na ngayong papalapit na ang Pasko. Tiyakin natin na yung ating mga Christmas lights na ikakabit sa ating mga tahanan ay pasado doon sa mga itinakdang pamantayan ng ating ng iba't ibang ahensya ng gobyerno nang sa ganun ay maiwasan natin yung pagkakaroon ng ganitong klase ng insidente. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Binanggana, ginulungan pa. Yan ang kalunos-lunos na sinapit ng dalawang sakay ng motorsiklo habang binabagtas ang kahabaan ng Bunton Bridge sa Tuguegarao City. Sa kuha ng dashcam, makikita ang mabilis sa takbo ng pick-up na biglang sinalpok ang rider at angkas nito. Ang angkas pumailalim sa pick-up at nagulungan habang nakaladkad naman ng driver. Mabutit hindi siya naipit nang sumalpok ang pick-up sa SUV. Agad dinala sa ospital ang dalawang biktima. Isa sa kanila ang nasa kritikal na kondisyon. Patuloy naman ang paghahanap sa tumakas na driver ng pick-up na naharap sa asunto. Patay naman ang isang pulis matapos sa pagbabarilin ng tatlong hindi pa nakikilalang sospek sa barangay Santa Arcadia, Cabanatuan City, Nueva Ecija, alas 9 ng gabi noong linggo. Miyembro ng Cabanatuan City Police Station ang 34 anyos na biktima na tubong Santa Rosa, Nueva Ecija. Tumakas sa mga sospek matapos ang pamamaril. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Tinitignan ng pulisya kung may kinalaman ng krimen sa trabaho ng biktima bilang pulis. Wala pang pahayag ang mga kaanak ng biktima. Isigurado po natin kung sa Director, Colonel Eril Bruno, na mapapanagot yung paisana at mabibigyan ng justisya. Kasi babaeng dadalaw sana sa kanyang kinakasama sa Dagupan City Jail na hulihan ng hinihinalang shabu. Narito ang report. Dadalaw
Dumalaw sana ang babaeng ito sa kanyang kinakasama na nakapiit sa Dagupan City Jail noong Sabado nang huliin siya ng mga jail officer. Tinangka niya kasing magpuslit ng isang pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu na binalot niya sa coupon band. Ito'y nakita ng isang searcher natin. Pagkaalam na ito ay allegedly shabu, agad po siyang inaresto at binasahan ng kanyang Miranda rights. Nawag yan sa amin ng BGF na habang ginagawa nila yung standard operating procedure nila sa mga dalaw, sa mga inmate natin, na-discover nila yung isang sachet ng hinihinala nating shabu. Agad tayong nagpunta para rin i-cover yung nangyari doon. Tinatayang may bigat na 0.3 grams ang nakumpiskang illegal na droga. Yung nakuha sa kanya actually baka panggamit nung ganyang live-in partner doon sa loob. Sinusubukan ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na kuhanan ng pahayag ang sospek na nasa kustodiya ngayon ng Dagupan City Police Office. Maharap ang sospek sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagbabala ang pamunuan ng Dagupan City Jail sa mga dadalaw na bawal magpuslit ng anumang kontrabando sa loob ng piitan. Yung mga pinagbabawal, yung mga nuisance. Huwag po sana tayong magtangka na magpasok. At baka yan po ang magiging mitya para kayo ay maban doon sa pagdalaw nyo dito o kaya magiging mitya pa yan para kayo ay makulong. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, 1 North Central Luzon. Samantala, bumaba ng halos 20 pesos kada kilo ang farm gate price ng baboy. Alamin natin ang latest sa presyuhan ng karne ng baboy sa live report ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, isang buwan nang walang paggalaw sa presyo ng karne ng baboy dito sa Mangaldan Public Market. Sa kabila yan ng pagbaba sa live weight fee o farm gate price ng baboy. Mula sa 220 pesos na farm gate price o live weight fee ng baboy, bumagsak ito ngayon sa 195 pesos kada kilo. Halos 20 piso kada kilo ang ibinaba ng live weight fee. Sa kabila nito, hindi pa rin daw magbababa ng presyo sa karne ng baboy ang mga tindera sa Mangaldan Public Market. Nasa 340 hanggang 360 pesos pa rin ang bentahan ng karne ng baboy sa bayan. Sa monitoring ng Samahang Industriya Agrikultura o SINAG, unti-unti nang dumadami ang supply ng karne ng baboy sa bansa. Marami na nanggagaling sa Bicol, Batangas, Zambales at Mindoro. Dapat yung karne ng baboy bumaba rin pero doon sa retail pero hindi natin nakita significant yung pagbaba ng presyo. Pag oras na tumaas ang baboy, napakahirap magtaas ng presyo. Kaya hindi sila nagbababa. Umaas ang mga mamimili na sa mga susunod na linggo ay bumaba ang presyo ng karne ng baboy. Dati mataas pero ngayon sakto lang naman yung nila. Sa December sana ganito pa rin yung price nila. Ngayong buwan ng Nobyembre, hindi pa masyadong mataas ang demand sa karne ng baboy. Pero asahan daw na pagsapit ng Desyembre ay tataas na ang demand nito. Chris, tuloy-tuloy ginagawang monitoring ng Agriculture Office katuwang ang NMIS para matiyak na safer consumption ang ibinibentang mga karne ng baboy sa mga pamilihan sa probinsya ng Pangasinan. Samantala, dito sa Mangaldan Public Market ay may nakapaskil na price monitoring na magsisilbing guide ng mga consumer sa kasalukuyang presyuhan ng karne ng baboy sa pamilihan. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Makararanas ng 4 na oras na kawalan ng supply ng kuryente ang ilang bahagi ng Mangaldan, Pangasinan bukas. Mula alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon ang power interruption. Apektado rito ang bahagi ng Gilig, 1081 Street, Slaughterhouse, PNP at Morillo Rice Mill. Bunsod dito ng pagpapalit ng nasirang distribution transformer ng Senpelco. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. 4 na katao sugatan matapos mahulog sa bangin ang sinasakyang kotse sa Gabaldon, Nueva Ecija. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni CJ Turida. Nahulog sa bangin ang isang kotseng biyaheng Dingalan, Aurora para sana sa outing noong linggo.
Nangyari ang aksidente sa pakurbang bahagi ng Barangay Malinaw, Gabaldon, Nueva Ecija. Posible umanong nawalan ng kontrol ang driver ng kotse. Sugatan ang 4 sa 5 sakay ng kotse na pawang residente ng Peñaranda, Nueva Ecija. Agad naman silang tinulungan ng mga rumespondeng pulis. Wala lang po. Manasaktan pero na-assistehan po natin. Pabilis sa mga rumespondeng Sa Isabela, sugatan ng isang motorcycle rider matapos mahulog sa bangin sa Angadanan. Nirespondehan siya ng mga pulis matapos makatanggap ng report mula sa isang concerned citizen. Nagdamo siya ng mga sugat at bali sa katawan. Binigyan siya ng paunang lunas bago dalhin sa ospital. Ayon sa pulisya, nakainom ng alak ang rider nang maaksidente. Wala pa siyang pahayag. CJ Torida, One North, Central Luzon. Sugatan ang ulo ng 30 anyos na lalaking ito matapos paluin ng cellphone ng isa umanong consumer ng Kagelkuan sa Solana, Cagayan. Sa video, makikitang tinutulungan ng mga residente ang lalaking duguan ang ulo. Nangyari ang insidente umaga noong Miyerkules. Empleyado siya ng third-party disconnector ng Kagelco. Batay sa kwento ng kumpanya, 2 buwan nang hindi nakakabayad ng bill sa kuryente ang namalong consumer. Sa Facebook post ng Kagelkuan, ipinaliwanag na ang disconnection ay hindi punishment, bagkus ito'y responsibilidad na napagkasunduan sa pre-membership orientation ng mga consumer. Hindi rin daw palalagpasin ang nangyari at gagawin ng kaukulang legal na hakbang upang mapanagot ang namalong consumer. Paalala ng Kagelco na sana'y irespeto ang kanilang mga manggagawa na ginagampanan lamang ang kanilang tungkulin. Wala pang pahayag ang consumer na nanakit at ang mismong biktima. Immediately, itong office naman is inassist yung disconnector natin, dinala sa hospital. Sinabit na rin namin sa proper authorities yung case na yan. Magkasasampahan po ng kaso yan. Dadaan pa kasi ng barangay yun. Ilang magsasaka sa Bangaldan, Pangasinan hindi pa raw natatanggap ang binhi mula sa lokal na pamahalaan. Ang detalye sa report. Tuloy-tuloy ng pamamahagi ng mga binhi sa mga magsasaka sa Bangaldan, Pangasinan. Ang mga ipinamamahaging binhi ng Municipal Agriculture Office ay para sa second cropping. Pero giit ng Bangaldan Farmers Irrigators Association, hindi pa nabibigyan ng binhi ang ibang magsasaka. Tila limitado lang daw ang mga binhi na ipinamamahagi ngayon ng Agriculture Office. Yung kanilang inaasahan na ayuda na magdadaling ng binhi, tulad ng binhi, limited naman yung binhi at sabi nila may darating pa yung mga entry. Ayon sa mga magsasaka, tanging ang mga makapagtatanim lang para sa second cropping season ang nabigyan ng binhi. Kumpara nung first cropping season, marami na raw ang hindi makakapagtanim ngayon ng palay dahil sa may mga sakahan ng hindi na maaabot ng tubig mula sa irigasyon. Kaya imbes palay, pakwan at mais ang kanilang itatanim. Kaya hindi na sila binigyan ng binhi. Kapag second crop kasi yung tubig dito kukulangin pag mag second crop lahat. Kaya ang binibigyan nila yung maabot lang ng tubig. Paliwanag ng Bangaldan Agriculture Office, 98% na sa mga magtatanim ng palay ngayong cropping season ay nabigyan na ng binhi. May mga hinihintay pang supply mula sa DA. Sakaling dumating, ay agad itong ipamamahagi sa mga magsasaka. Sa totoo lang ma'am, nakapagbigay na kami ng hybrid rice seed sa mga magsasaka. Pero may mga hinihintay pa tayong darating na binhi, mga magmumula sa DA at field rice na siyang ibibigay doon sa mga hindi pa nakakuha. Kung sakali man yung hindi nakakuha, mag-report lang po sa aming opisina dahil may mga nakalaan naman po para sa kanila. Sa ngayon, nagsimula ng magtanim ng palay ang mga magsasaka. Sa November 8 naman ang schedule ng pagre-release ng tubig ng NIA sa mga irrigation canal. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Mga kapuso, 5 beses tumama sa lupa ang bagyong Tino mula hating gabi hanggang pasado 1:00 ng hapon kanina. Sa 2 PM bulletin ng Pag-asa, huling namataan ang mata ng bagyo sa coastal waters ng Jordan, Guimaras. Nakataas pa rin ang signal number 4 sa Cuyo Islands, central at southern portions ng Antique, central at southern portions ng Iloilo at Guimaras. Marami pa ring lugar ang nasa ilalim ng signal number 3, signal number 2 at signal number 1. Miyerkules ng gabi o Huwebes ng madaling araw,
ay nasa labas na ng parang bagyo. Bukod sa bagyong Tino, magdudulot din ng mga pag-uulan ang iba pang weather systems gaya ng Shearline at Amihan. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa pa rin ng kalat-kalat na ulan sa Northern at Central Luzon. Pero yung pinakamalalakas, posibleng maranasan sa Cagayan, Isabela at Aurora. Mga kapuso, nag-umpisa na ang big-time pamaskong handog na proof of purchase promo ng GMA. Ang Kapuso Big Time Panalo Season 4. Mamimili o sari-sari store owners pwedeng magpadala ng entries at may chance sa manalo ng malalaking papremyo ngayong Pasko. Over 7 million pesos ang ipamimigay, kabilang na ang 4 na may chance na manalo ng tig 1 million pesos para sa Lucky Mamimili at sari-sari store owners sa Grand Draw. Abangan ang masuswerteng mananalo ng pangkabuhayan package worth of 50,000 pesos. Bukod sa maaaring manalo ng 1,000 pesos daily at 7,500 pesos weekly cash prizes mula simula hanggang sa Grand Draw. Isa ring dapat abangan at pakinggan ay ang jingle ng network promo na inawit at kinanta ng The Clash 2025 Big Winner na si Jong Madaliday. Ang official sending of entries ay nagsimula na noong October 18 at magtatagal hanggang December 26, 2025. Bukod sa participating Mercury Drug branches, GMA Regional TV and radio stations, pwede ring maghulog ng entries sa selected outlets ng Pure Gold nationwide. Mag-ingat po sa fake news, fake Facebook accounts o scam text. Tutok lang sa GMA o bumisita sa official Facebook page at microsite ng GMA Promos para sa complete mechanics at announcements. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Preventive maintenance isinasagawa ng Mangaldan Water District upang maiwasan ang mabuhangin na supply ng tubig. Narito ang report. Mahalaga raw na malakas at malinis ang supply ng tubig sa kantina ni Jelly sa Barangay Poblasyon, Mangaldan, Pangasinan. Mahalaga raw ito sa kanilang pagluluto ng pagkain at paghuhugas ng mga gamit sa kusina. Problema raw kung kukonti ang supply at kung minsan mabuhangin pang lumalabas sa tubig sa gripo. Pag minsan po ma'am, meron din pong malakas, meron din pong mahina. Pag naguhugas po kami ng pinggan, bali inaantay lang po namin yung daloy po nito po. Ang mga ganitong klase ng problema ang iniiwasan daw ng Mangaldan Water District. Kaya 2 beses kada taon ang ginagawa nilang preventive maintenance para matiyak ang maayos na serbisyo para sa mga water consumer. Nakaschedule ngayong Nobyembre ang preventive maintenance ng MAWAD. Naglabas na ng schedule ang MAWAD kasabay ang abiso na iwasang buksan ng mga gripo sa oras na nagsagawa ng maintenance para maiwasan ang paglabas ng mabuhanging tubig. Naglagay na kami ng note doon, ma'am, na kapag nakaschedule po siya for flashing, hanggat maaari po, wag nilang gagamitin yung kanilang faucets. Kasi maaaring pumasok instead na mailabas po siya from sa blow-off po natin. Para hindi masyadong maapektuhan ng mga consumer, tuwing alas 9 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi, isinasagawa ang preventive maintenance. Ang schedule po ng ating flashing are mostly evening po, kasi doon po malakas yung pressure natin. Kung mangangailangan daw ng supply ng tubig sa gabi, mainam daw na mag-imbak na lang muna ng tubig sa drum para hindi maapektuhan sa oras ng preventive maintenance. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Pagsusukat sa mga lupang ipinamahagi ng DAR sa mga magsasaka sa San Antonio, Nueva Ecija, mahigpit na binabantayan ng mga pulis. Naritong report.
Mahigit 200 na pulis ang ipinuwesto sa Marcelo Compound sa Barangay San Mariano, San Antonio, Nueva Ecija noong nakaraang Lunes. Layo ng pulisya na matiyak ang seguridad ng mga kawani ng Department of Agrarian Reform na nagsagawa ng pagsusukat sa loteng ipinamahagi sa mga magsasaka sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program ng pamahalaan. Bitbit na mga kawani ng DAR ang writ of executions mula sa korte. Pinasok ng mga otoridad ang Marcelo property na may 170 hectares kung saan 60 hektarya mula rito ang naipamahagi na sa mga magsasaka na kasapi ng samahang magsasaka ng Barangay San Mariano. Sa kabuuan, nasa 120 farmer beneficiaries ang nabigyan ng tig-kalahating hektaryang lupang masasaka sa tulong ng pamahalaan. 4 na araw na nanatili sa lugar ang mga pulis habang 3 araw namang isinagawa ng mga taga-DAR ang pagsusukat. Isa sa mga mabibigyan ng lupa ang 59 anyos na magsasaka na si Mang Ariel Catle. Wala po nun, may pinahawakan lang ba sa inyong papel? Meron po, Klowa. CLOA, Certificate of Land Ownership Award. DAR po mismo. Ikinagulat ng barangay chairman at katiwala ng lupa ang dami ng mga pulis na pumunta sa lugar. Wala naman daw dapat ikabahala ang mga kawani ng DAR. Bagamat may mga apela pa rin ang may-ari ng lupa at pinapayagan naman daw gawin ang kanilang trabaho. Nagulat na lang po kami na yung aming pong lugar ay nilusob ng mga kapulisan na parang may gera ata. Ilan sa ipinaglalaban na may-ari ng lupa ay ang pagkakaroon ng certification mula sa MGB na nagpapatunay na hindi angkop sa pagsasaka ang lupa. Iginit pa ng katiwala ng lupa na may ilang mga magsasaka na rin ang tumigil sa pagtatanim dahil umano sa pagkalugi. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang mga opisyal ng DAR hinggil dito. Sinala nila papagawa ng kasunduan. CJ Torida, One North, Central Luzon. Ilang lola naman sa Calasiao, Pangasinan ang gumagawa ng parol mula sa recycled materials bilang dagdag kabuhayan. Silipin sa report. Kung may 3 hari tuwing Pasko, meron din mga tindera sa pamilihang bayan ng Calasiao, Pangasinan na tinaguriang 3 Maria o 3 Marias. Imbes na magchismisan habang naghihintay ng mga customer sa kanilang pwesto, gumagawa sila ng parol na yari sa straw na kanilang hinihingi sa mga tindahan. Kasi kung marites, kakahanap ka ng kaaway. Kahit hindi ka nagsabi, sasabihin ikaw. Kaya ang gusto namin, gumagawa na lang ng parol. Bukod sa safe ka pa sa chismis, kikita ka pa ng pera kahit na maliit. Nakakaakit ang mga gawa nilang parol. Isa sa mga nakapansin at bumili si Aling Marivic. Nagkakahalaga lang naman ito ng 50 piso na dagdag kita ng 3 Marias. Maganda. Recycle pa. Mura pa yung straw. Kaya pulutin mo yung na soft drink. Ang 3 Maria na sina Aling Emma, Aling Lori at Aling Mirna, halimbawa raw ng pagiging malikhain at mapamaraan. Hindi kailangan ng puhunan, basta't may sipag at diskarte. Malaking tulong ito sa kabuhayan. Pagod mo lang, parang ganun na. Wala namang involved na pera dahil puro use nga. So, maganda ito. Yung mga basura nagiging pera na. Kasama si Ron Taniedo, CJ Torida, One North, Central Luzon. Mga kapuso, may world class na abangan sa All Out Sundays. Yan ang kauna-unahang Veiled Musician Philippines na mapapanood sa special episode sa linggo, November 9. Ito ang Philippine leg ng reality singing competition na Veiled Musician na napapanood sa SBS sa South Korea. Merong 12 contestants at 3 rounds ng kantahan. Sina Gabby Garcia at Raver Cruz ang hosts nito. Habang sila kapuso, Premier Balladeer Mark Bautista, The Undeniable Diva Rita Daniela at Asia's Limitless star Julian Sanusi naman ang magiging jury. Makakasama nila sa final round ang guest judge na si second-gen K-pop idol Tiffany Young. Ang Veiled Musician Philippines ay collaboration ng GMA Network, South Korean entertainment company Canverse at SBS na nakapartner ng Kapuso Network sa Running Man Philippines. Mga estudyante sa Senior High School sa Cabanatuan City, wagi sa World Robotic Olympiad. Atin silang kilalanin sa report.
Nag-uwi ng gintong medalya ang ilang estudyante ng top-linked global colleges sa Cabanatuan City, Nueva Ecija sa katatapos na World Robotics Olympiad Asia Pacific Open Championship 2025 na ginanap sa Pasay City. Ang kompetisyon ay nilahukan ng 24 na mga bansa. Tinawag ng Robotics Catalyst Team ang proyekto na Project Francis mula umano kay Pope Francis at ang Francis short for Futuristic Robot for Assisting Navigation, Care, Interaction, and Support. So basically po, si Project Francis is a home assistant robot. But he doesn't just talk to you or he doesn't just interact in a conversational way. But he also protects you and your family member from any danger inside the house. Ang robot na ito kaya makadetect ng usok, temperatura, pagtaas ng tubig o pagbaha sa loob ng bahay. Nakakapagpadala rin ito ng impormasyon o babala sa mga miyembro ng pamilya at sa mga otoridad na nakaprogram sa kanyang memory. Tila miyembro na rin ng pamilya ang Project Francis dahil kaya rin ito mag-remind ng mga araw-araw na gawain, maging ang pag-inom ng gamot. Kaya rin itong i-charge ang inyong mobile phones. Hindi rin problema na i-charge ang robot dahil solar-powered ito. As a young innovators, we created Francis not just to send it for competition but also to solve problems po and to help us humans, to help us people. Dahil sa mga katangiang taglay ng Project Francis, nakamit ng grupo ang First Place Champion, Future Innovators at Best Team Award. Plano ng grupo na mas lalo pang i-improve ang proyekto. Payo naman nila sa kabataan na ipagpatuloy lamang ang kanilang mga pangarap at pag-aaral. The edge of our team is we use the Arduino-based platform. So all of the materials we use purely made by our students. CJ Torida, One North Central Luzon. Mga kapuso, 51 days na lang. Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.